Ito tapatan na, no? Nakita natin yung huge turnout. Hindi naman surprising yan. Talagang kaya naman talaga mag-mobilize sa Iglesia ng Cristo ng ganyang karaming warm bodies para sa ganitong di umano'y rally for peace. Ano ba yung nakita nyong mensaheng gustong iparating nito sa mga kinauukulan? Well, katulad nga ng napag-usapan natin kagabi, more than 2 months in the making ito eh. No, malinaw naman, nung unang na-float itong Iglesia Rally na ito, malinaw na ang kanilang objective ay anti-impeachment. No? Nung nagsalita yung presidente na may reservation siya sa impeachment, sinakyan nila yung sinabi ng presidente na itong rally daw na ito ay pro-President BBM. No? Tapos ngayon, this month, naging peace rally na. Diba? So nakita lang natin yung evolution. Yung laki ng rally, hindi naman nakakabigla dahil malaki naman talaga mag-mobilize sa iglesia, in fairness. Diba? Pero marami rin kasing mga grupo na mas maliit sa iglesia, ang membership, malalaki rin ang mga mobilization. Diba? Yung Jesus is Lord. Sabi ko nga kanina, nung nilaunch yung presidency ni Brother Eddie Villanueva, ang laki rin. Punong-puno rin yung grandstand na yan. No? Punong-puno rin. Diba? Ngayon, syempre, iba naman yung resulta nung naging eleksyon. No? Yung El Shaddai, malaki rin mag-rally yun. No? Dati, hindi ko alam ngayon dahil hindi ko na sila masyado nakikita. No? Kaya talaga naman, itong mga religious groups na ito, malaki talaga mag-rally. Especially yung iglesia. Huwag mong kalimutan ay yan yung EDSA 3, di ba? Yung EDSA 3 na nagalit nung kinulong at pinababa si ERAP, no? At yung EDSA 3, hindi lang nagrally sa EDSA side, lumusob sa Malacanang, no? Kaya hindi nakakagulat, no? Siguro isang dahilan yon kung bakit sinuspend yung ginawang holiday yung araw na ito, no, ay partly para in deference do sa rally, para kung may nag-iisip na lusubin ng Malacanang na hindi masyadong peaceful, magdalawang isip. Diba? At ikalawa, para walang disruption dahil walang pasok. No? So, yun yung mga posible na mga dahilan. No? Pero yung sinasabi na ito ay para sa kapayapaan, medyo sorry, pero baka hindi ako masyadong kumbinsido. Pwede bang dagdagan yung posibleng mensahe nito? Pwede. Kasi yung panauhin ko, ang daming paligoy-ligoy eh. Sasagutin ko na yung tanong ko. Okay lang ba? Madalas mo naman ginagawa yun. Ang daming paligoy-ligoy eh. Base sa aking humble opinion, sino ba naman ako? Diba? Sino ba naman ako? Ang dating nito, mensahe nito, ang pinatutungkulan yung mga politiko. Umayos kayo, wag nyong i-impeach si Sara Duterte. Ito yung numero namin. Lalo't mag-i-eleksyon. Kaya tuloy, ibang mga politiko, kanya-kanyang pagsipsip. Kanya-kanyang paggamit ng tinatawag na language engineering. Diba? Kanya-kanyang sa trolls mo yun. Ano ibig sabihin ng language engineering? Medyo minamasahe mo yung mensahe. Yan. Para medyo maganda yung dating. Hindi ka nakaka-offend. Pero ultimately, tinutulak mo yung sarili mong interes. Hindi ba obvious na mensahe niyan? May numero kami and we are backing the Vice President. Ang tanong ko, Senator, with this huge turnout, mukha bang mas nagiging dim yung prospects ng pag-impeach dito kay Sara Duterte? Sabi ko nga kagabi, posible. No? Kahit wala pa yung rally, posible yon. Pero dapat hindi. Dahil karamihan naman ng mga politiko, lalo na sa Congress, wala naman silang kalaban. At yung ilan na may kalaban, mahina naman yung kanilang kalaban. So dapat hindi sila mape-pressure nito. Ikalawa, yung sinasabi ko na counterweight, yung mga surveys. No? Baka magdalawang isip, tatlong isip sila, no? Dahil mas marami yung pwedeng magalit sa kanila. Kung sila ay mag-anti-impeachment o kung sakaling lumaro sila dun sa mga anti-impeachment.
Wag din nilang kalimutan na mas malaki yun. No? Mas malaki yun. Yung anti-Duterte, yung pro-impeachment. No? Baka magkamali sila ng calculation. No? Tungkol dito sa mga balance of forces na ito. No? Meron Pero pang, ano ba to? Pinagrally na sabi 500,000, sabi ng iba 1,000,000. No? Pagpalaki mo na nasa gitna. Pero binibilang ba nila yung lumalaking puwersa na laban sa mga Duterte? No? Pero bakit sa tingin mo, Senator, parang marami pa rin politiko yung unwilling to take that risk of antagonizing this religious group ahead of the Dahil ang tingin ng elections? mga politiko, they can have their cake and eat it too. Ang tingin ng mga politiko, yung mga pro-impeachment ay hindi naman sila kokontrahin, hindi naman sila i-antagonize, hindi naman sila lalabanan. Yun yung tingin nila. No? Itong mga DDS, itong mga iglesia, ang tingin nila ay kahit mas maliit, mas aggressive. No? So, pwedeng ganun yung kanilang calculation. Na hindi naman magagalit kahit overwhelming majority yung anti-Duterte, hindi naman magagalit kung sila ay lalaro sa mga Duterte. So, tingin ko, yun yung main reason, no? Kung bakit ang nagbe-bend backward sila para dito sa noisy minority. No? Kaya baka yung majority ay maging noisy rin. Baka yung maging yung majority, i-call out din sila. No? Yun yung kulang.